So, nung nakaraang vlog, napag-usapan natin kung ano nga ba yung mga hindi dapat ginagawa ng isang agency sa kanyang mga empleyado, right? Ngayon, ano naman ang magiging remedyo mo kapag tananggal ka ng principal o kaya nung kliyente ng agency kung saan ka nagtatrabaho? Terminate ka. Dito sa case natin na may GR 235534 na nadesisyon na ng Korte Suprema noong January 23, 2023, isa itong complaint for illegal dismissal and regularization na isinampa ng isang agency employee laban doon sa principal o yung kliyente ng kanilang agency kung saan siya na-deploy. Doon sa kanyang complaint, sinabi ng agency employee na ito na noong 2008, nagpunta siya sa opisina ng kumpanya upang mag-apply. Nag-a-apply siya bilang isang maintenance technician sa power plant na ito. Pero, imbis na tanggapin siya ng power plant na ito, sinabihan siya na pumunta ito sa isa nilang agency para doon nga mag-apply. At dahil nga gusto niya makapasok sa power plant, pumunta nga siya sa agency at nag-apply. So, sinabihan siya ni power plant na kahit na doon siya nagtatrabaho sa power plant na yon, yung kanyang sahod ay manggagaling sa agency pa rin. So, okay na. Nag-start na siya ng trabaho noong July 2008. Ngayon, pagdating ng 2010, ganito ang nangyari. Bigla na lamang siyang sinabihan ng kanilang kumpanya na yung kanyang sahod ay manggagaling na sa isa na namang panibagong agency. So, 2010 yan, sinabihan siya. 2011, pinapirma siya ng panibagong kontrata under new agency. So, parang kulang-kulang isang taon pa yung nakalipas bago siya pumirma ng kontrata o employment contract sa bagong agency. Baka makarelate yung mga nagtatrabaho sa agency. Kasi, nung 2011 na yon, pinapirma siya ng 2 kontrata. Okay? 2 tig-5 buwan na kontrata. Yung isang kontrata na pinapirma sa kanya ay from June to November 2010 at yung isa naman ay November 2010 to April 2011. Pero tandaan nyo, March 2011 na siya pinapirma ng 2 kontrata ha. Ngayon, pagdating ng December 14, 2012, nakakalungkot na ibinalita sa kanya ng power plant o ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho na hanggang December 31, 2012 na lang daw yung kanyang kontrata sa kanila. At ang dahilan ng kumpanya kung bakit hanggang December 31 na lamang siya, dahil nag-expire na raw ang kontrata ni power plant at yung kanyang agency. So, after ng announcement na yun, pumunta pa rin siya dun sa kumpanya para mag-report, okay, para magtrabaho. Pero, hindi na siya pinapasok. Inescortan na siya ng guard palabas ng company premises. So, nung nag-file siya ng illegal dismissal case, sinabi niya doon na hindi siya empleyado ng agency, kundi empleyado siya ng power plant. Ito ay sa kadahilan ng, ayon sa kanya, wala naman siyang pinirmahang employment contract dun sa kanyang unang agency noong 2008. Therefore, naging regular employee na siya ni power plant. At ang kanyang trabaho ay necessary sa electric power business ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Yung trabaho niya kasi, siya ang nagmo-monitor and nagre-rehabilitate ng turbines, ganon. Nagre-repair ng generator, nagpa-perform ng safety patrol duties and other IT jobs, and then computer drawing. And lahat ito necessary sa electric power generation business ni power plant. Sinabi rin itong empleyado na to na yung 2 agency kung saan siya nakapirma ng employment contract ay parehong mga labor-only contractors. Anong ibig sabihin nito? Well, under the law kasi, mayroong batas na nagre-regulate ng lisensya ng isang agency. Ngayon, dito sa lisensya ng isang agency, may mga limitations, may mga prohibitions. Ibig sabihin, may mga bagay o aksyon na hindi pwedeng gawin ang isang agency
sa kanyang mga empleyado kasi kapag ginawa niya ito, violation ito ng kanyang lisensya, and therefore, kapag na-violate niya yung limitation o yung prohibition sa kanyang lisensya, lalabas na yung kanyang empleyado. Ang magiging tunay na employer nito ay yung kumpanya kung saan na-deploy si agency employee. Okay? So, ang lalabas na tunay na employer ay yung kliyente ni agency, yung principal. Isa pa ang sabi ng empleyadong ito, ang nagkokontrol ng kanyang trabaho ay si power plant. Si power plant ang nagbibigay sa kanya ng computer, ng testing equipment, ng sasakyan, tsaka ng office supply sa paggawa niya ng kanyang trabaho. So dahil dito ang sabi niya, ang tunay kong employer ay si power plant at hindi ang agency. Ngayon, nung na-terminate ako ni power plant, walang substantive and procedural due process, therefore, mayroong illegal dismissal. Nabanggit na rin natin to or na-discuss na rin natin to sa nakaraang vlog natin kung ano nga ba itong procedural and substantive due process. Ngayon, syempre, itong si power plant, sasabihin niya na hindi ka namin empleyado, wala tayong employer-employee relationship. Ang employer mo, si agency. Kami, kliyente lamang kami ni agency. Meron kaming pinirmang service agreement sa agency mo. Yun ang depensa ni power plant. So, ayon sa department order ng DOLE, kapag walang registration ang isang agency, ang presumption agad ay isa itong labor-only contractor. Therefore, lahat ng empleyado ni agency, ang totoong employer nila ay yung kliyente o yung principal ni agency at hindi si agency. Yun ang result kapag ikaw ay isang labor-only contractor. And nagiging labor-only contractor ka kapag hindi ka registered, kapag wala kang certificate of registration under the department order ng DOLE. Pero yung presumption na to ng isang agency ay labor-only contractor ay pwedeng mabaliktad or madispute kung mapapatunayan ng agency na meron naman siyang substantial capital or investment or tools or equipment para gawin yung trabaho o yung service under sa kanyang kontrata. So, pwedeng ma-dispute itong presumption na labor-only contractor siya. At dahil nga yung una niyang agency, ayon sa korte, ay walang naipresentang certificate of registration noong ito ay nakipagkontrata kay power plant. Okay? Ang employer, ang tunay na employer na ngayon ni empleyado ay yung power plant at hindi yung agency, kasi si agency ngayon ay presumed labor-only contractor. At kung labor-only contractor siya, ibig sabihin wala silang employer-employee relationship. At ang tunay na employer ng empleyado na ito na galing sa agency ay yung pinagtatrabahuhan niya o kung saan siya na-deploy, which is yung kliyente ng agency o kaya yung power plant dito sa case na to. Okay? Malinaw ba? So, yun ang sabi ng court. Pero 'di ba sa unang part ng vlog natin, nabanggit natin na meron pa siyang isang agency kung saan siya pumirma ng 2 tig-5 buwan na kontrata. Ito ay noong 2009 and noong 2010. So, tignan natin kung ano ba ang sabi ng korte dito. Ang sabi ng korte dito, itong pangalawang agency nito, na-issuehan nga siya ng certificate of registration mula sa DOLE. So, ibig sabihin, hindi na siya isang labor-only contractor kasi meron siyang lisensya sa DOLE. Ngayon, ang problema, okay, dito sa pangalawang agency, nagkaroon siya ng pinirmahang kontrata. Sa empleyado nagkaroon ng pinirmahang kontrata dito sa agency noong 2009, remember? Kaya lang, na-issuehan lamang ng certificate of registration bilang isang contractor sa agency noong 2011. So, ibig sabihin, etong sa agency, etong pangalawang agency na to ay nag-supply ng manpower dito kay power plant na wala pa siyang kaukulang lisensya from DOLE.
Pero nabanggit din natin sa unang part ng ating vlog na kahit walang lisensya from DOLE, as long as mapatunayan niya na meron siyang substantial capital, meron siyang investment tools para gawin yung trabaho, okay yun, di ba? And dito nga, napatunayan na meron siyang substantial capital, pasok naman yung kanyang investment para magawa yung service o yung kontrata sa kanilang service agreement. Pero ito yung ultimate test. Sino nga ba ang nagkokontrol sa trabaho ng empleyado na to? Etong agency or yung principal, yung kumpanya or kliyente kung saan nakadeploy si agency employee? Ngayon sa daily time record na employee, ang nakapirma doon, ang nagsicertify at ang nagche-check ng kanyang attendance ay si power plant. Yung kumpanya kung saan siya nagtatrabaho, hindi si agency. Nagpresenta rin itong si empleyado ng ebidensya, mga screenshot ng mga email niya. And dito sa email conversation niya, ang nagbibigay sa kanya o nag-a-assign ng kanyang work, ng kanyang trabaho, ay yung mga opisyal ng power plant at hindi opisyal na galing sa agency. Ang nagbibigay din sa kanya ng kanyang schedule ay yung kumpanya, hindi rin ang agency. And dahil sa lahat ng nabanggit, ang sabi ng korte, isang labor contractor lamang si agency at dahil dito, si power plant ang totoong employer ni empleyado. Now ngayong alam na natin kung sino ba ang tunay na employer na employee dito. Hindi ang agency, kundi yung principal. Okay? Yung power plant, kung saan nagtatrabaho sa employee, kung saan siya na-destino or na-deploy. Alamin naman natin kung meron nga bang illegal dismissal na naganap. Ang isang regular employee ay maaari lamang tanggalin based on just or authorized causes. Meron na rin tayong nakaraang vlogs na diniscuss natin or in-explain natin kung ano ba yung mga just causes, ano ba yung mga authorized causes under the labor code. So dito sa case na to, ang dahilan lang naman kung bakit na-terminate sa employee ay dahil nag-expire yung kontrata ni agency at saka ni power plant. Pero sabi nga ng korte, dahil hindi naman talaga si agency ang tunay na employer na employee dito, kundi si power plant, yung expiration ng kanilang service agreement ay hindi maikukonsidera na valid ground para ma-terminate si employee sa trabaho. So dahil walang lawful cause para ma-terminate si employee, siya ay considered illegally dismissed. Dahil dito, entitled siya to full back wages, reinstatement sa kanyang dating position. Ngayon, kung hindi na po pwede yung reinstatement o hindi na po pwede siyang ibalik dun sa kanyang dating position, babayaran na lamang siya ng separation pay na 1 year for every year of service. Kaya kung kayo ay empleyado ng isang agency at tinanggal kayo, pwede kayo mag-file ng illegal dismissal case. Isama ninyo sa complaint ninyo yung kliyente ng agency, yung principal ng agency kung saan kayo dineploy ng agency. And then ang korte na ang bahalang magdesisyon kung labor-only contractor lang ba itong agency na to and therefore kayo ay tunay na empleyado ng principal kung saan kayo na-deploy or nagtatrabaho para malaman ninyo kung legit ba yung lisensya ng inyong agency under the department order na inisyu ng DOLE. Yun, yung mga ganong bagay pagdating sa illegal dismissal case involving an agency at ang kanilang kliyente. Okay? So, ayun, sana nakapagbigay ulit tayo ng additional information and kaalaman sa ating mga manggagawang Pinoy. Thank you for watching and pakishare po ito sa mga kakilala nyong nagtatrabaho sa agency. Baka one day, kailanganin nila itong advice na to. Thank you!